Amen. Mabuhay tayong lahat. Ayan. Ayan. Share ko lang po, lately, parang may mga pinagpe-pray ako kay Lord na sabi ko, Lord, basta parang parang it's between me and the Lord na, Lord, I want more of you, pero may sa akin na pay the price, parang may mga ganon. Sabi ko, Lord, ano bang kailangan ko gawin para mas mapalapit ako, yung basta, parang mas na may nilalong yung puso ko na, yung gusto ko pa, Lord, yung parang nauuhaw talaga ako, parang, basta yung thirsty ka, yung hungry ka sa Panginoon, tapos, yun nga, parang nakikipag-trade ako kay Lord na, Lord, yung ibang tao nakaka-encounter sila sa'yo, tapos na-experience kanila daily. Tapos sabi ko, Lord, parang ako gusto ko din ng ganon. Tapos, basta ang sa akin, pay the price. Sabi ko, paano po ba, Lord? Tapos nung ayun nga, nakabili ako ng libro dun sa book sale sa South Mall. May akong isang libro. Tapos, ewan ko, nung nakita ko yung book na yon, tuwang-tuwa yung puso ko. Tapos nung binasa ko siya, sabi ko, grabe Lord, ito yung hinahanap ko. Parang natutunan ko sa libro na to. Tapos, yun nga po yung title ng book na yon, yung yan, flash po natin. Yan, yung title ng book na po yun, Secrets of the Anointing. Sabi dyan, Walking in a Lifestyle of the Holy Spirit Visitation. Yan, yung mga i-share ko po ngayong gabi, hindi lahat yon galing sa book. Yung iba nga din talagang first-hand revelation from the Lord. Yan, next slide po natin. Noong taong 1972, yung author ng book na to, pumunta siya sa isang malaking auditorium kung saan may healing crusade na magaganap at nandun nga si Kathryn Kuhlman. Tapos sa malaking auditorium na yon, maraming mga balcony. Tapos yung author ng book, umupo siya sa isang balcony. Tapos sabi niya habang nagiintay sila mag-start ng service, parang dinedesire niya, just parang nagpe-pray din siya na kung totoong kikilos ang Panginoon ngayong gabi. Sabi niya, first time ko makakakita ng mga bulag na makakakita, mga lumpo na makakalakad. Tapos yun, parang naggaganon siya sa Panginoon. Tapos few minutes, biglang umupo daw sa piano yung nagpa-pianist. Tapos nung pagka-hit niya nung first note, parang grabe daw yung atmosphere biglang nag-iba. Tapos ang peaceful daw, ang kalmado. Tapos ramdam nga yung presence ng Panginoon. Tapos biglang lumitaw na daw sa stage si Kathryn Kuhlman. Tapos walang nag-start agad si Kathryn Kuhlman na sa third balcony, may gumagaling dyan ngayon. Tapos sabi ng author na yon, biglang nagdilim yung paligid. Kasi nga, yung liwanag ng miracle na nangyayari, biglang nag-shine. Tapos sabi niya doon, parang may isang light, parang may isang rod na yung pagala-gala sa paligid. Tapos tumigil daw yun sa isang lalaki. Tapos sabi ng lalaki, it's me, ako yung pinapagaling ng Panginoon, ako yung bulag, nakakita na ako, parang ganon. Tapos sabi niya, buong service daw nila na yon, ang daming gumaling, ang daming nakaranas ng anointing na mula sa Panginoon. At sabi nung author, first time in her life, nangyari yun sa buhay niya. Tapos sabi nga niya, at hanggang makauwi siya, lumipas yung ilang linggo, pinagpatuloy niya yung naranasan niya mula dun sa service na yun, na parang pinapractice niya yung anointing saan man siya magpunta. Pinapractice niya yung presence ng Panginoon, ano man yung gawin niya. Sabi niya nga, I would pay any price to experience it for the rest of my life. Yan, next natin. Yan. Sabi niya na parang kahit anong kapalit, ma-experience ko lang yung anointing for the rest of my life. At sa atin, napapatanong po ba tayo kung ano nga ba yung anointing? Yan. Madalas na natin, parang alam natin kapag nasa church tayo, tapos sama-sama, nagkakantahan, nag-aawitan, nagiging anointed. Yung parang sobrang bigat ng glory ng Panginoon, yung mapapaluhod ka sa presence ng Panginoon. Yun yung anointing, power yun ng Holy Spirit. At katulad nga ni Kathryn Kuhlman, di ba, inanoint siya ng Panginoon to perform miracles
tsaka mga healings din. Pero yun nga, sa mga big things lang ba nakabase yung mga anointing? Yung kung gaano lang ba kalakas yung tugtog ng music team, dun lang ba matatawag na anointed na yung service? Dun lang ba matatawag na anointed yung tao kapag sobrang high niya sa Panginoon? Yan. Sabi dito, ang anointing katulad dun nung nangyari sa Luke 24. Yan. Luke 24, ayan. Ito yung time na na pako si Jesus sa krus, tapos nalibing siya. Nilibing ba? Basta yung nasa tomb na siya, tapos nabuhay ulit. Tapos ayan yung encounter ng dalawang lalaki kay Jesus habang naglalakad sila dun sa road of Emmaus. Yan, sabi nila, kaya pala nagbe-burn yung puso natin with holy passion kasi si Jesus pala yung yung kasama natin maglakad. At ayun nga, ang sabi diyan, yung burning flame sa puso ng holy passion, anointing nga din yan. Na kahit yung wala ka sa church, kahit mag-isa tayo, yung naiisip natin si Lord, tapos ang gusto natin yung i-honor din talaga natin siya kahit walang nakatingin. Tapos yung burning passion na kahit hindi ma-record yung Bible reading mo, magbabasa ka ng Bible kasi mahal mo yung Bible. Anointing din yung nagpe-pray ka kahit walang nakakita. Yung naglilingkod ka kahit hindi ka na-appreciate, kahit walang reward dito sa lupa. Yan, nagpapatuloy ka, that's anointing din. At kung merong something na nagbaburn within your heart, it is the Lord. It is Him. It is the Holy Spirit. It is the holy desire na pinupush ka na mahalin lalo si Jesus. At sabi nga dito sa next, yan yung anointing. Yan yung anointing, God's instrument to para ma-empower yung mga believers. Di ba may kanta nga na, yung anointing fall on me, let the power of the Holy Ghost fall on me now. Anointing fall on me. Yan, ito yung power ng Panginoon para magawa natin yung mga pinapagawa niya sa atin. Yan, tapos next natin, yan, yung Bible, kapag sinearch po natin yung Bible, mapapansin natin na merong pattern na palagi o madalas na sa isang Bible character may mga moment na na-experience sila na yung parang mahirap sumunod, yung nagda-doubt sa sarili nila. Pero ayun nga, ang gustong ituro sa atin ng Panginoon sa mga ganong moments nga, yung sumunod nga sa plano ng Panginoon, tsaka maniwala na i-empower niya tayo na makayanan nga yung lahat. Na katulad ni Peter, di ba? Nag-increase yung faith niya nung na-encounter niya si Jesus nung malulunod na sana siya. Si Paul din, tsaka si Silas, mas nagpuri sila sa Panginoon sa loob nga ng kulungan. Si Esther, mas tumapang nung nalaman niyang gusto ipapatay ni Haman yung mga Hudyo. At ganun nga yung mga sinasabi sa Bible na yung mga peak na moment na matetest ka, susubukin ka kung willing ka pa ba mag-submit sa Panginoon, willing ka pa ba magtiwala, magpagamit. Kasi nga, kapag willing yung isang tao, dun nga siya mas na-empower, tsaka mas napapakita yung yun nga, yung power ng Panginoon at na matutulungan siya para mag-overcome. Tapos, sabi sa 1 Samuel 16:7, hindi ko nalagay. Yan, sige, next po. Yan, di ko nalagay. Pero sabi doon na si Lord, hindi, balik. Yan. Di ko kasi nalagay yung verse. Pero si Lord, tumitingin siya, di ba, sa puso, hindi sa outward appearance. Yan. Tinitingnan ng Panginoon yung willingness natin na mag-yield, magpagamit ng mga talents, abilities natin sa Panginoon at ma-consecrate, ma-set apart yung buhay natin for the glory of God. Tapos sabi dito, sabi dyan, the anointing ushers us into a realm of divine supernatural power, the realm of dunamis. Ayan, sabi sa Greek, yung dunamis, ang meaning nito, power, might, strength, or ability. Tapos, palagi itong ginagamit sa Bible para i-describe yung supernatural power ng Panginoon na binibigay niya sa mga believers. Tapos sabi nga,
sa English daw, yung root word ng dunamis ay dynamite. Di ba pag dynamite yung sumasabog. Tapos basta yung sumasabog sa sobra-sobrang parang explosion ng power, ganon. At sabi nga dito, at kahit itong dunamis given sa mga believers, may mga believers pa rin na parang ayaw magpagamit sa Panginoon. Tapos, yun na nga, parang ginawa siyang, hindi siya yung talagang ginawa siyang free ng Panginoon na ma-encounter ng mga believers itong dunamis na to para ma-empower na gawin nga yung kalooban ng Panginoon. Pero sabi nga, may mga believers na ayaw naman gamitin yung power na binigay ng Panginoon. At yung mga taong yun yung mga tao na kino-compare yung sarili nila sa iba mismo. At pag yung isang tao, kino-compare niya yung sarili niya sa iba, siya na mismo yung nagdi-disqualify sa sarili niya para magamit ng Panginoon. Yan, may mga ayaw magpagamit kay Lord kasi ang mga dahilan, hindi sapat yung alam, hindi sapat yung napag-aralan, hindi sapat yung natapos sa school, hindi maayos tignan, hindi presentable, walang mga kakilala, walang mga connection, at iba't ibang mga standards yung mga sinasabi ng mga tao, kaya ayaw nila magpagamit sa Panginoon. Pero alam natin, tsaka tinuturo po sa atin, di ba, na wala naman lahat ng standards na yon. Once na inanoint ka ng Panginoon, once na pinalakas ka niya, once na yung power ng Holy Spirit ay nasa sayo na. Kaya ayun nga, si Lord, di ba, hindi siya nakabase sa standards natin. Na minsan tayo parang, i-DA ko muna sarili ko, ayoko muna maglingkod. Pero kapag nag-show up ka lang, nagpakita ka sa Panginoon na, Lord, kahit ganito yung nararanasan ko, parang magpapagamit pa din ako kasi ikaw na yan, Lord, eh. Parang, ikaw na yan, Lord. Parang mag-iinarte pa ba, ganun. Tapos ayun nga, pinili tayo ng Panginoon, kagaya ng sabi dito sa next po. Sa 1 Corinthians 1:26-31. Yan, pinili tayo ng Panginoon kahit na, hindi tayo wise sa human standards. Kahit wala tayo sa posisyon or power. Yan, sabi dito, not many of you were considered the elite when you answered God's call. Pero pinili tayo ng Panginoon kasi nga tayo yung kino-consider ng mundo na foolish. Kasi nga parang nung nabasa ko to sa book, doon ko lang na-realize na yung pinaka-na-realize na ako yung foolish na yon. Kasi di ba may mga nagsasabi sa akin na, ano yun? Sinasabi nila na, ito sana yung mararating mo pero sumunod ka kay Lord. Parang sa part ko, pag sinasabihan akong ganun, thank you. Kasi parang si Lord na yung buhay ko. Parang okay lang na hindi ko yun narating kasi nga, basta si Lord na yun parang ganun. Tapos sabi dyan, pinili ni Lord yung mga powerless to shame the high and mighty. He chose the lowly, yung katawa-tawa para sa mata ng mundo. Pinili niya yung mga nobodies so that He would shame the somebodies. He chose what is regarded as insignificant in order to supersede what is regarded as prominent. Yan. So that there would be no place for prideful boasting in God's presence. Dahil nga hindi naman sa tao nakadepende yung buhay natin, pero kay Jesus, at siya nga yung the anointed one. Yan. He is our God-given wisdom. Si Lord yun mismo, yung wisdom natin, yung virtue natin, yung kabanalan natin, tsaka yung nagligtas sa mga buhay natin. Yan. Finulfill ng Panginoon yung nasusulat na kung merong magyayabang, kung merong magmamalaki, ang ipagmalaki niya yung ginawa ng Panginoon sa buhay niya. At ayun nga, yan, sabi dito sa next, yan, sabi dyan, the anointing is a game changer. Yan. Game changer daw ang anointing. Ba't parang lagi? Si Esther, di ba? Isa lang naman siyang normal na Hudyo, pero tinawag siya biglang Queen Esther na magsisave nga ng lahi niya. Yan, si Peter, fisherman siya,
pero naging fisher of man. Si Paul, chief sinner, at naging apostle siya. Ayan, nagre-raise si Lord ng mga individual na i-anoint niya para ma-address at ma-deal yung mga challenges ng mundo ngayon. Yan, tapos, yan, sa next naman, yan, kagaya ng mga ng mga Bible characters na to, yan, di ba nakalagay dyan, the anointing is a game changer. Yan, nagre-raise si Lord ngayon ng mga anointed individuals. Hindi nagre-raise ang Panginoon ng basta individual lang. Kundi, ina-anoint niya yung mga individuals na gagamitin niya ngayong last days. Yan. Na makakaranas ng mga gifts gaya ng, yung katulad ng mga na-preach ni Pastor nung nakaraan, kagaya ni Issachar na kayang mag-discern ng times and seasons. Kagaya ni Joseph na able mag-discern ng trends. Yung kung ano ba yung dapat gawin sa present time. Yung kaya mag-engineer ng economics na alam kung ano yung supply at demand. Yan, kunyari si Rex, di ba? Alam niya kung ilan yung mapapakain ng ganito, ilan yung maganyan, saan makakatipid, pero madaming makakain yung mga ganon. Yan, kagaya din ni Esther, nagre-raise ang Panginoon ngayon na kaya maging matapang para mag-save ng groups of people o kahit na lahi mismo. Kagaya ni Solomon na kaya mag-mobilize ng human resources, kagaya nung nag-build siya ng temple, parang ang dami niyang naging sponsor. Yun, anointing din pala yun. Kagaya din ni Elijah na kayang mag-deliver ng bansa mula sa demonic oppression. Kagaya ni Paul na kayang mag-preach ng gospel hindi lang sa city niya, kundi globally talaga. At yung anointing ng Panginoon, hindi lang siya para sa biblical characters na binabasa natin sa Bible, tsaka yung mga inaaral natin sa Sunday School. Yan, yung anointing para din siya sa atin at para tayo sa anointing. Yan, sabi dito, ay nasulat na ko kanina. Yan, hindi natin kailangan magkaroon ng malaking pangalan para magkaroon ng ambag sa lipunan. Kasi ganun yung in-impart sa atin nung mga bata pa tayo, nung high school, dapat paglaki mo maging kagaya ka ni Jose Rizal. Nakasulat ng Noli Me Tangere. Dapat paglaki mo, kagaya ka ni Albert Einstein. Binuksan yung utak para makita lang na matalino siya. Dapat paglaki mo, kagaya ka ni Marcos. May mga ganon. Ba't kayo tumawa kay Marcos? Yung mga ganon, parang niraise yung standards natin nung ganon, nung mga bata pa tayo. Kasi ang greatness na alam ng mga tao na kinagisnan natin, yun dapat kilala ka. Pero ang need natin ngayon, di ba, yung empowerment na kahit hindi tayo kilala, makilala lang si Jesus sa pamamagitan ng buhay natin, sa pamamagitan ng anointing, sa pamamagitan ng Holy Spirit na kaya mag-transform ng present situation. At sabi dito sa next. Yan, sabi dito, this season, nothing will stop, stagnate, or limit you because of the anointing in your life. Yan, ngayong season na to, ngayon sa generation natin, ngayon 2025, hanggang sa mga susunod pa, hanggat hindi mag-rapture, wala makakapag-stop sa atin, stagnate, or makakapag-limit sa atin hanggat nasa Panginoon tayo, hanggat nasa atin yung Holy Spirit. Amen. Ayan. Tapos, next naman, dito po tayo sa point 1. Yan, the anatomy of the anointing. Yan, next natin. Yan, letter A. Labo. Letter A, the anointing is the bondage-breaking power of God. Yan, sabi sa Isaiah 10:27, in that day, the Lord will remove the heavy burden from your shoulders and break off the yoke of bondage from your necks because of the heavy anointing upon you. Sabi dyan, the anointing will break the yoke. At pag sinabing yoke, bondage, saka slavery. Tulog na. Tapos, next natin. Ay, sorry, nagtuturo. Tapos, ayan. Yan, biblically, yung plowman, o sa Tagalog, yung nag-aararo, yan, yung plowman, may ox siya sa field,
na nilalagyan niya ng yoke, yun, yung nasa gitna, tapos yung nakaganon sa leeg. Yan, nilalagyan niya ng yoke para sumunod sa kanya. Yan, kapag yung ox, matigas yung ulo, ayaw sumunod kung saan siya, yung parang tinutulak ng plowman. Tumitigas yung leeg niya, tapos nagiging stiff neck siya. Pero kapag yung ox, sumusunod siya sa master niya na saan man siya dalhin, dito tayo sa kaliwa, yung ganon, tapos sumusunod lang siya. Doon, yung leeg niya tumataba. Ay, ba't ako na? Yung leeg niya tumataba hanggang, ba't kayo tumawa? Yung leg niya tumataba hanggang hanggang yung lumagpas sa yoke, tapos yung parang sasabog na lang. Ganon. Pero malambot. Tapos sabi doon, yung leg niya, diba, tumataba, tapos parang sasabog na sa sobrang taba. Kasi nga, yung sumusunod lang siya sa master niya na, yan yung leg niya, tumataba hanggang parang sasabog na, tapos mabe-break na yung yoke. Yan, tapos sabi nga doon, yung yoke na lang yung susuko sa sobrang taba daw nung masunuring ox. Ayan, tapos kapag pinrito yung taba, anong nangyayari? Yun, di ba kapag piniprito natin yung taba, sabi ni Rex may cholesterol. Ibig sabihin, parang nagpo-produce siya ng sarili niyang mantika. At yung mantika, ano siya sa English? Oil. Yung oil, gano'n siya kahalaga sa Panginoon. Di ba yung oil, symbolism siya ng anointing. At yung fat, sabi sa Leviticus, mahalaga siya sa Panginoon. Sabi sa Leviticus, all fats is the Lord's. Na lahat ng mga taba-taba, di ba, sa yan, lahat ng mga taba, di ba, sa Panginoon yon. Paano naman yung payat? Hindi, ayun. Para ngayon sa Panginoon. At kagaya sa sinabi ng verse na binasa natin sa Isaiah, the anointing breaks the yoke. At yung taba, di ba, symbolism siya ng oil. Na, di ba, taba, nagpo-produce ng oil. Naka-32 na ako nasabi ng taba. Pero yung taba nga, nagpo-produce ng oil. At yung oil na yon, mahalaga yun sa Panginoon. Kasi diba, sa Leviticus, ino-offer nila yung taba. At yung oil, yung oil na yon na inaalay nila bilang sacrifice, nagiging aroma sa Panginoon nga. Yon. At kaya sa atin, di ba, kung ano man yung umalipin sa bawat isa o nag-aano man ngayon, parang feeling mo nahahadlangan ka, sumunod tayo sa Panginoon, kagaya nung ox na masunurin, na sa sobrang masunurin niya, di ba, na-break yung yoke, kasi namin, na-break yung yoke at hanggang tayo, di ba, sa pagsunod natin sa Panginoon, mag-produce ng pleasing aroma sa harap ng Panginoon, yung binibuild natin na sacrifice, di ba, sa altar na para sa Panginoon. Yan. Kaya kung may mga known or unknown na mga bondage sa buhay natin, i-break natin yon. Kasi nga, through the power, di ba, of the Holy Spirit, the yoke will break. Yan. Yan. Sa letter B, yan. The anointing will make you the personal possession of the Holy Spirit. Sabi sa Psalm 88, 89 pala, you spoke to your prophets in vision saying, I have found a mighty hero for my people. I have chosen David as my loving servant and exalted him. I have anointed him as king with the oil of my holiness. Yan, nakailang banggit dyan na inaangkin ng Panginoon yung buhay ni David. I have chosen David as my, ibig sabihin, sa Panginoon siya. Tapos, I have anointed him as king with the oil of my
holiness. At sabi nga dito na kapag ina-anoint tayo ng Panginoon, parang nagiging totoo yung, hindi siya parang, nagiging totoo talaga yung nagkakaroon tayo ng intimate relationship with the Holy Spirit. At kapag mahal natin si Holy Spirit, mas lalo rin nating minamahal si Jesus dahil ang Holy Spirit yung nagpupush sa atin na mahalin yung Panginoon at i-exalt si Jesus. At kapag tinatanggap natin yung anointing na binibigay ng Holy Spirit, ginagawa niya talaga tayong treasure, ginagawa tayong possession ng Panginoon na yung nababalot ka sa power ni Lord kasi nga sa Kanya ka. Yan. Tapos sabi din sa Psalm 18, wala po dyan. Yan, babasahin ko lang. Psalm 18:50, God shows mercy to His anointed. Sabi niya, His, ibig sabihin sa Kanya. Yan, sa Psalm 20, verse 6, the Lord saves His anointed. His yung ginamit, kasi nga, hindi niya sinabi na the Lord saves the anointed. Sinasabi niya, the Lord saves His anointed. Ibig sabihin, sa Kanya talaga. Sa Psalm 137:17, the Almighty declares, I have ordained a lamp for mine anointed. Ibig sabihin, lahat ng ina-anoint ng Panginoon, ginagawa niya talagang possession at treasure. Yan. Tapos, letter C naman. Letter C, the anointing will turn your darkest day into destiny. Sa Isaiah 45, this is what Yahweh says to His anointed one, Cyrus. I will give treasures of darkness and wealth waiting in secret sites so that you recognize me, for it is I, Yahweh, the God of Israel, who calls you by your name. At yung sinasabi ditong treasures of darkness, ito yung mga inaalaw ng Panginoon na mga pagdaanan natin in order na mamold tayo sa destiny na sinet sa atin ng Panginoon. Yan, kagaya ni Joseph. Next po natin. Alam po natin yung story ni Joseph, di ba? Lahat ng mga pinagdaanan niya, binenta siya, mga kapatid niya mismo yung nag-betray sa kanya. Pero lahat ng yon ginamit ng Panginoon for good para dun sa destiny na binigay ng Panginoon kay Joseph na gagamitin pala siya para ma-preserve, di ba? Yung mga Hudyo. Yon. Yon. Tapos letter D, yan, the anointing will bring divine liberation and exaltation over the enemy. Sa Psalm 23:5, you become a delicious feast even when my enemies dare to fight. You anoint me with the fragrance of your Holy Spirit. You give me all I can drink of you until my cup overflows. Ayan, sabi dito, di ba nga, yung anointing, symbolism niya ay oil. At, sige, next natin. Na-try nyo na po bang paghaluin yung oil tsaka tubig? Naghalo ba sila? Anong lumutang? Yung oil. Kasi nga, di ba, hindi sila nagtatagpo kasi nga magkaiba sila ng substance. At ayan yung substance. At ayan yung inaano ng Panginoon sa atin na dahil inanoint ka niya, in-empower ka niya ng Holy Spirit, dahil nasa sayo yung Holy Spirit, hinihiwalay niya tayo sa mundo, hinihiwalay niya tayo sa mga kaaway natin, sa kaaway, di ba, sa mga mga kaaway na hindi nakikita, at sa mga nangaalipusta sa atin dito sa mundo na parang tayo yung inaangat ng Panginoon kasi nga hinihiwalay niya yung anointed niya sa mga tao na set apart to, believer to para to sa akin, at yun nga yung ginagawa ng Panginoon. Yun. Ginagawa niya tayong untouchable sa mga kaaway at He anoints us until our cups runs over. Yan. Kaya sa atin, di ba, kung may mga nauuhaw naman sa atin sa presensya ng Panginoon, drink from the cup. Yan. Jump in the river. Yan. Letter E naman. Letter E, the anointing will bring you restoration after devastation. Yan. Yung story na sinasabi dito sa verse ay about kay Mephibosheth. Yan. Next po natin. Yan, si Mephibosheth, kilala natin siya na anak ni Jonathan, at si
Jonathan, tapos si Saul, namatay na sa laban nung time na yon. Tapos, kung hindi pa nabanggit si Mephibosheth sa Bible, sa pamamagitan ni David, hindi magkakaroon ng restoration sa buhay niya. Sa kwento ni ni Mepi na lang. Binigyan ng nickname. Ni Mepi. Yan. Tapos sabi dito, si Mepi, nakatira siya sa Lodebar. Yan. Yung Lodebar, ibig sabihin yan, not having. Sa Tagalog, wala. Walang kahit ano, walang meron, ganon. Tapos, ayun nga, diba si Mepi, nakatira siya sa Lodebar that time until such time na ipatawag na siya ni David sa pamamagitan nga ni Ziba, di ba? Tapos yun nga, sinabi doon, balik nga natin yung verse. Yan, sinabi doon na, don't be afraid, for I will surely show you kindness. Yan, sinabi niya yan kay Mepi. For the sake of your father, Jonathan, yan, I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table. Yan. Kapag in-interpret natin yung sa Lodebar, yung not having, sabi dito, possible na naranasan ni Mepi na maging malungkot kasi nga mag-isa na lang siya. Wala na yung tatay niya, wala yung lolo niya, tapos lumpo siya. Yun nga, tapos yun nga, nakat sa kanila yung kingship, 'di ba, na para sana kay Saul. Sabi doon na walang kahit possible na walang kahit anong riches, honor o glory nga si Mephibosheth that time. At nakatira pa siya sa Lodebar na parang ang lungkot-lungkot nga ng meaning. Pero sabi doon, si David, di ba alam natin na inanoint siya 3 beses sa pagiging hari. At si David, parang symbolism ng, hindi siya, si David, tinawag siyang God's anointed ng Panginoon. Kaya nung pinatawag ni David si Mephibosheth, nag-yes agad si Mephibosheth. Kasi nga, next nga natin. Yan. Hindi nababasa. Pero sabi dyan, when he came near David, nung lumapit na si Mephibosheth kay David, nung nag-yes siya sa tawag ni David, he came near the anointing. Kasi nga, di ba, si David, tinawag siyang God's anointed. At tayo, i-desire din natin yon na kapag may mga taong lalapit sa atin, parang lumapit na din sila sa Panginoon. Kasi nga, sa sobrang anointed natin na mararamdaman ng mga tao na we have been with the Lord. Tapos sabi nga doon na, yung pinaramis nga ni David kay Mephibosheth na you will always eat at my table. Restoration nga din yon. Yun nga yung sinabi na nung lumapit si Mephibosheth kay David, lumapit siya sa anointing na nagkukos ng restoration sa mga buhay natin. Sa mga akala nating ruins na at wala ng pag-asa. At next natin, yan, sabi dito, as you serve, the anointing increases because it is given for service. Restoration after tribulation is an effect of bondage. Bondage breaking power in the anointing. Yan, sabi dito, di ba, as you serve, nag-i-increase yung anointing na meron sa buhay natin. Naalala ko yung sinabi dito ni Ate Mer dati na na kahit matagal ka ng Kristiyano, yung parang ang dami mong nararanasan, huwag kang susuko kasi may anointing sa longevity. May anointing yung pagsustay natin sa Panginoon. May anointing sa bawat mga pag-show up natin kahit hindi natin feel na mag-show up. May anointing sa lahat ng mga pagsunod na ginagawa natin na para sa Panginoon. At di ba may mga moments na hindi laging grande yung makikita natin na ginagawa ni Lord sa buhay natin. Pero kahit na hindi natin makita o wala tayong maramdaman, diba, physically, mag-serve pa din tayo. Yung huwag tayo susuko. Kasi nga, merong anointing sa pagsistay, merong anointing sa hindi pagsuko. Yan. Kaya maging totoo sa atin na yung until we see Jesus face to face, talagang haharap tayo sa Panginoon na yung tayo talaga, as in yung tayong tayo.
Tapos, next slide naman, sabi din dito, the anointing breaks the bondage of rejection and personal pain that will launch you into your highest dimension of destiny. Yan, sabi dito, kahit yung mga self-rejection na ginagawa natin sa sarili natin, ilay down natin yun sa Panginoon para nga matil. Kasi syempre, di ba, kapag nakakaranas tayo ng rejection mula sa iba, o kaya nakakarinig tayo ng mga masasakit na salita, di ba, may mga pagkakataon na parang inaano pa natin yun, pinapaulit-ulit natin sa isip natin, tapos hanggang maiyak, masaktan, tapos hanggang magpa-restore ka sa Panginoon na, Lord, sabi nila ganito, pero alam ko naman yung identity ko sa'yo. Pero what if yung nararanasan ng tao, self-rejection, yung self-rejection na hanggang ganito na lang talaga, wala nang pag-asa, yung mga ganon. Kung meron sa atin na nakakaranas pa ng ganon, yung parang ikaw mismo, nililimitahan mo yung sarili mo, nire-reject mo yung sarili mo na kaya mong gumawa ng greater things sa Panginoon. Ilay down natin yun sa harap ni Lord para nga madil at saka mahil tayo sa puso natin. Yun, ang gusto sa atin ni Lord, babalik siya sa bride niya na without spot, without blemish, tsaka without wrinkles. Hindi yung physical na yung basis ng Panginoon sa pagbalik niya, kundi yung puso natin mismo. Babalik si Lord sa atin, di ba, as a bride nga. Kaya sa pagbabalik ng Panginoon, di ba, i-make sure natin na lagi tayo nagpapaayos sa Panginoon. At may shinare lang sa akin si Kyla, na shinare sa kanya ni Ira, na mula dun sa na-attenan niya. Ang tawag doon, inner vows. Inner vows. Yan. Sabi doon na tayo palang mga tao, merong mga words na natanim na sa atin before, pwedeng nung bata pa tayo, na nadala natin hanggang ngayon. For example, may mga expression tayo na hindi naman talaga tayo ganon, pero dahil sa isang sitwasyon na OA ka na react, parang ganon. Tapos isa pang example, yan. Isa pang example, ayun. May mga moment na akala din natin, lahat ng tao, lolokohin tayo. Kasi sinet na natin sa isip at puso natin na yung wag magtiwala uli kasi baka ma-fail ka, ma-break na naman yung tiwala mo. Yung parang sinasabi na pare-parehas lang lahat ng tao, lahat yan, ganto ganyan. Ang tawag pala doon, inner vows. Yung mga wrong judgment sa tao, wrong judgment sa sarili mo, tapos kahit yung wrong judgment sa situation. Di ba ang vow, madalas nagagamit yon sa mga kinakasal. Tapos yung mga kinakasal, yung vow nila, para yun sa isa't isa. Pero tayo, meron tayong mga hindi natin alam, tsaka hindi natin inaasahan na nakapag-commit pala tayo ng mga inner vows sa sarili natin. Na yun nga yung mga negative na mga words na na-confess natin. At kahit yung mga yun, kailangan natin i-repent sa Panginoon kasi hindi naman yun yung identity natin kay Lord. Hindi naman tayo yung hanggang ganito na lang ako. Parang hindi, dapat ma-stop yung mga ganun na mga thinking sa mga sarili natin. Kasi nga, hindi tayo yun. Hindi yun yung sinet na destiny sa atin ng Panginoon. Kaya, kung meron tayo mga unaware na inner vows, i-repent natin yun kay Lord ngayon, di ba? I-deal natin na para ma-heal tayo, tsaka makapag-walk tayo sa destiny na sinet talaga sa atin ng Panginoon. Ayun. Tapos, sabi nga dito, yun nga, katulad ng nabanggit ko kanina, babalik si Lord sa bride niya na without spot, without blemish, tsaka without wrinkles. At kagaya ng kinakasal na babae, kapag ba naglalakad siya sa aisle, may dala siyang eco bag. Laman doon, ito pamalit ko to mamaya after ng gown. May dala ba siyang maleta na, ito mga makeup to baka mahulas. Pag mamaya kapag ceremony na. 'Di ba yung aisle, yung bride naglalakad siya sa aisle na wala siyang dala. Ang dala niya lang wala siyang dala. Ang lang niya, ready na siya, ikakasal na siya, yung naka-gown, maganda na, mabango. Yung wala siyang ibang iniintindi kundi ma-meet yung groom doon sa altar. At yun yung gusto sa atin ng Panginoon na sa Christian walk natin, wala tayong dala-dalang bagahe.
Kaya nga sinabi sa verse, di ba, na cast all your cares upon the Lord. Kasi nga yun yung gusto sa atin ng Panginoon na wala tayong daladalang bigat palagi na dinadala natin. Kung pwede naman i-lay down sa altar sa harap ng Panginoon. Yun. Tapos sabi dito ni Catherine Kuhlman, yung anointing, it cost much, but it is worth the cost. It cost everything. At next natin, yan. Dito sa lupa, sa mundo ng mga tagalupa, yan, dito sa lupa, meron tayong mga minsan pinag-iipunan para mabili natin. Kahit yung bag, 3,000 yan, mag-iipon ka kung gusto mo talaga. Bibilin mo, magtitiis ka na, wag mag-Jollibee, wag kumain sa kung ano-ano, para lang mabili yon, ganon. Tapos, mahihilig din sa mga sapatos o ibang mga gamit na yung nag-iipon talaga, yung nagpe-pay the price para mabili lahat ng bagay. Tapos naranasan ko din, ako gusto kong umakyat ng bundok, mag-iipon talaga ako, ganyan. Pero ganon din sa anointing, na kung gusto natin mag-walk sa presensya ng Panginoon sa everyday life natin, kailangan natin mag-pay the price. At yung pag-pay the price na yun, hindi siya palaging yung sobrang bigat. Minsan, kahit yung mga maliliit na bagay sa buhay natin, pwede natin yan isurrender sa Panginoon nga. Tapos, yun. May mga part lang din na yung pag-pay the price, feeling natin mabigat kasi kailangan magsuko ng ganto, ng ganyan, pero kung gusto talaga natin, di ba, na maranasan ng Panginoon palagi, magiging willing tayo. Kung paano tayo nagiging willing mag-ipon, wag gumastos para sa mga bagay dito sa mundo, what more pa sa presensya ng Panginoon kung gusto talaga natin yun maranasan. At sabi dito sa next, yan. When it is something we found that we long for more than anything else, we are willing to pay any price for it. Na kapag gustong-gusto mo, gagawa ka ng kahit ng anong paraan, magsasangla ka ng alahas para lang sa ganito. Minsan, di ba, sa church retreat, magbebenta tayo ng mga toge, magbebenta ka ng crinkles para makaipon kasi gusto mo talaga sumama, ayaw mo maiwan. At ganun din sa anointing, na ayaw mong maki-anoint lang. Parang yun yung natandaan ko kay Justin Alon na nung bata pa siya, na ayoko nang nakiki-anoint lang. Gusto ko maranasan si Lord ng yung first hand, yung ako mismo. Yun yung inano ni Justin Alon dati na sa atin, di ba, ayaw natin nakikisabay lang. Na kapag nasa church lang, doon ka lang anointed. Doon ka lang yung parang dedicated na, oo, pag uwi ko, i-delete ko na talaga tong games. Pag uwi ko, mag-aayos na talaga ako, magbabasa na talaga ako ng Bible. Pero pag uwi, di ba, parang nawala agad. Kasi iba yung anointing yung sinabi ni Pastor na iba yung anointing on you, na na-anoint ka kasi nasa church ka, sa anointing in you na kahit nasa bahay ka, yung susunod ka sa Panginoon. Kaya ang i-desire natin, di ba, yung anointing within us, yung Holy Spirit within us na magbe-burn ng passion na talagang sumunod sa Panginoon. Nung mga nakaraan, may mga tinanong ako kasi parang parang nag-aano to sa puso ko na yung kailangan mag-pray. Kailangan mag-pay the price yung church. Yung basta may ganun sa heart ko. May mga tinanong ako, parang sabi ko, gusto mo ba maging anointed na minister ng Panginoon? Sabi niya, oo. Paano? Sabi ko, kailangan mag-pay the price. Kailangan may isuko ka, yung mga addiction sa ganto, mga panonood ng ganyan, yung mga pangmatagalang screen time, kailangan may isuko para yung marinig mo ng maayos yung tinig ng Holy Spirit. Kasi hindi natin maririnig ang sinasabi ng Panginoon kung distracted tayo. Hindi natin maririnig si Lord kung ang dami natin ibang naririnig. At yung mga pinagpapray natin na open our eyes, Lord, para makita ka namin. Paano natin makikita yung Panginoon kapag yung mata natin, ang daming ibang nakikita na yung pang entertainment lang, hindi naman masama yung mga ganon. Kunyari yung mga panonood sa Facebook, pero di ba yung masama, yung sobra-sobra na.
Kasi 'di ba may mga natututunan din naman tayo sa internet. Pero ang masama doon, kapag doon na lang tayo nag-rely, kapag hindi na natin dinasar kung ano ba yung gusto ng Panginoon. Tapos, ayun nga, sabi dito, Beloved, when you are willing to do whatever it takes, there is no limit, nor can it nor can it equal with the power and demonstration He will lavish upon you in return. Na kapag pag nag-take tayo ng risk, whatever it takes, masakit man Lord na susunod ako sa kalooban mo, pero walang makaka-compare sa kayang gawin ng Panginoon through our lives in return. It cannot be compared to the glory within us. At dito tayo sa point 2, the anointing and the diadem of destiny. Yan, sa letter A, sabi dyan, the anointing accomplishes transformation beyond our limitation. Yan, may kwento dito. Sabi doon, yan, yung babaeng yan, parang nangangarap siya maging part ng isang ministry. Sabi niya, ano kayang feeling kapag ako na yung ginamit ni Lord para mag-minister sa maraming tao, mag-minister sa mga healing crusade. Sabi niya, ano kayang feeling? Tapos, ayun nga, until such time na, ginamit na siya ng Panginoon. Yan, nakarating na siya sa isang revival. Yan, yung nasa isang picture. Tapos, inassign na siya, ikaw, ganito gagawin mo. Kapag nag-declare yung pastor na may gagaling, puntahan mo yung taong yon, tapos sabihin mo, siya yung pinapagaling ng Panginoon. Tapos yung babae na yon, super excited siya na, sige, tutulungan ako ni Lord, kaya yan. Pero, nung time na nagde-declare na yung pastor na may gagaling, kinakabahan yung babae, sabi niya, sino dito? Sabi niya, pero kasi yung mga tao daw sa healing crusade, lahat naka-poker face, tapos naka-ganun lang. Yung parang deep inside tinatouch ni Lord, pero yung mukha, poker face lang, ganun. Tapos sabi, sino dito? Parang, ang hirap pala ng winish ko na ministry, ang hirap pala ng winish ko na gawin para sa Panginoon. Tapos, dumating sa point na parang kinausap siya ni Lord na yung humingi ka ng tulong sa Holy Spirit, humingi ka ng tulong sa akin. Tapos, ayun nga, humingi siya ng tulong sa Holy Spirit. Holy Spirit, tulungan mo ako na malocate kung sino yung pinapagaling ni Lord sa oras na to. Tapos, nakita niya tong isang lalaki, tapos sabi niya, alam niya na siya yung pinapagaling ng Panginoon. Sabi niya, Sir, receive your healing right now. Tapos, ito daw yung lalaki, naka-poker face lang. Tapos, nagda-doubt na siya. Sabi niya, alam ko na sinabi ng Holy Spirit na siya yung pinapagaling ng lalaki, pero bakit ganun yung mukha niya? Parang sinabi niya ulit, Holy Spirit, itouch mo tong tao na to. Tapos sabi niya, Sir, receive mo yung healing mo right now. Tapos biglang, isang snap, itong lalaki na to, nireceive niya yung healing niya. Tapos, itong lalaki na to, nabago din yung buhay niya. At yun nga yung kaibahan ng naglilingkod ka, anointedly, sa naglilingkod ka sa excitement lang. Iba yung excited ka lang na mag-outreach ako, okay to. Pero yung parang kapag lumipas na yung panahon, parang nagiging burden na kasi nga, hindi nagpapatulong sa Holy Spirit. Kaya sa lahat ng mga paglilingkod natin, di ba, let us ask for the guidance of the Lord sa mga buhay natin. Sabi dito, the work of the anointing, next, is to enable us so that we know it is not us but only Him working in us. Yung work ng anointing ay yung malaman natin na hindi tayo, kundi si Lord sa mga buhay natin. Sabi dito, 24/7 we have access to His leading and promptings kung talagang makikinig lang tayo sa Panginoon. At sabi dito, next po, yan, He takes us out of our limitation to a place of transformation beyond our capacity. Yan, hinihiwalay tayo ng Panginoon sa mga limitation lang natin na akala natin hindi natin kaya. Pero kapag nga nag-yield tayo, nag-surrender tayo sa power ng Holy Spirit, yan, ginagamit niya tayo para mag-transform nga ng mga situation sa mundo nga. At si Esther,
Kaya next slide. Alam din natin yung story ni Esther. Ang galing lang kasi sa nabasa ko, parang hindi ko siya napansin, pero nakasulat nga sa Bible. Sabi doon, sa chapter 2 ng Book of Esther, ang tawag lang kay Esther, Esther. Pero sa chapter 4, doon na nag-operate yung Panginoon talagang sa destiny niya na tinawag na siyang Queen Esther. Parang nabago yung pangalan niya, may nadagdag. Kasi nga, in-empower na siya talaga ng Panginoon para magamit nga para sa ikaliligtas, di ba, ng mga Hudyo that time. Tapos, sa letter B naman, the anointing will give you courage to be dedicated unto death. Sabi dito ni Esther, di ba, na susunod talaga siya sa Panginoon, tapos nangihingi siya ng prayers kila Mordecai para makalapit sa king, para makakuha ng favor. At sabi niya dyan, di ba, if I perish, na yung sinasabi dito na yung anointing magbibigay sa atin ng tapang, di ba, na maging dedicated sa Panginoon unto death. Yung unto death na sinasabi dito, hindi lang yung maging dedicated sa Panginoon hanggang umakyat na tayo sa langit, kundi yung maging dedicated sa Panginoon unto death na mga sarili natin, ibibigay natin sa Panginoon, unto death na mga old self natin, ng old life, ng sa gayon, di ba? Yung sinasabi sa Bible na magbibigay na sa atin yung new life na binigay sa atin ng Panginoon. At dito, sa sunod na slide, yan. Kilala niyo po ba siya? Yan, si Mother. Mother Teresa. Si Mother Teresa, malaki yung naging impact niya sa, nagsulat ng book na binasa ko. Sabi doon, sabi ng author, kahit saan siya magpunta, timing daw, na nandun din daw si Mother Teresa. Tapos yung description niya sa kanya, ang gaan-gaan daw ng aura ni Mother Teresa. Tapos sabi dito, ang laki ng naging impact ng buhay niya kasi nga nakita niya kung paano naging loving si Mother Teresa sa lahat ng tao. Ang nabasa ko doon, si Mother Teresa, sa super dami ng tao na nakasalumuhan niya that time, lahat yon pinafeel niya na mahal niya yung bawat isa. Parang naisip ko doon, grabe kapag may bago sa church, sa LG pa nga lang hirap na tayong hirap na ako na ipafeel na mahalaga si Claire, na mahalaga si Gabi, na mahalaga yung bawat isa. Parang hirap ako na, paano ba magiging present ka sa buhay ng bawat isa sa LG na yung parang ma-workout na, mapafeel mo na, mahal mo silang lahat, ganun. Parang hirap ako. Pero sabi dyan, si Mother Teresa, yung kayang-kaya niya na ipafeel sa bawat isa na mahalaga sila sa Panginoon. At nabasa ko, anointing pala yun. Anointing pala yung ganong power na kaya mong ipafeel sa bawat isa na mahalaga sila. Kaya katulad ko, parang pinagpapray ko na, Lord, bigyan mo ko ng ganon na para ma-feel na yung mahalaga nga, yung walang favorite, walang exception, yung ganon. Kahit sa outreach, di ba? Ipag-pray natin na hindi lang yung palaging sumasalubong sa'yo yung mahalaga, kundi bawat mga bata, bawat isa. Yon. Pwede yun hingin sa Panginoon. At sabi nga, nagiging madali yung evangelism kapag may ganun tayong anointing. Kagaya nung kay Mother Teresa. At si Mother Teresa, naging faithful siya sa service niya sa Panginoon hanggang kunin na siya ni Lord. At dito naman, next slide. Ayan. Nung time na to, ito na yung sa Pentecost, Day of Pentecost, makikita natin dito na bumaba yung Holy Spirit sa buhay ng 120 katao dito sa time na to at nag-flow yung anointing, yung power ng Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa kanila na sinabi ng mga tao sa paligid, di ba? Anong meron? Parang lasing ata yung mga yun kasi nagsispeak ng iba't ibang language. Pero anointing nga yun dahil yun sa Holy Spirit. At yung Holy Spirit, di ba, pinangako siya ng Panginoon na dadating yung Holy Spirit after mag-ascend ni Jesus papunta sa langit. Pero naalala niyo po ba yung 12 men, next natin, na sinend out ni Jesus sa Book of Mark? Diba, in-empower sila ni Jesus na mag-cast out ng demons,
mag-share ng Word of God. Basta pinag-prepare nila yung, pinagpare-pareho ni Jesus yung mga disciple niya para mag-do ng great works noong time na yon. At ano yung kaibahan nun? Diba yung sinabi ko kanina na pinramis ni Jesus na dadating yung Holy Spirit after niya mag-ascend. Pero sa Mark, andyan pa si Jesus pero binigyan niya na ng power yung mga disciple para mag-cast out ng demons tas mag-perform ng mga miracles. Ayan, yung kaibahan nun, atong 12, na-anoint na sila kasi kasama nila si Jesus. Diba si Jesus, siya yung tinawag na anointed one. At sa atin, kung nagsispend time tayo sa Panginoon, sa Bible, sa prayer, diba, sa fellowship, at masasabi natin na we have been with Jesus, may empower din talaga tayo na to do great things kagaya ng mga nagawa ng mga disciple. Kasi nga, kung inaano natin na sapat naman yung time na inispend ko kay Jesus, sumusunod naman ako, believer naman ako. Pero ayun nga, masasabi ba ng tao na we have been with Jesus? Kagaya ng mga disciple na to na nakita nila na witness nila na nag-perform ng miracle si Jesus, kasama nila si Jesus sa lahat ng mga sermon on the mount, sa lahat ng mga pag-share, pagpapagaling, pagbubuhay ng mga patay. Yun yung naging nung 12 disciples na to na kaya sila na nagkaroon ng power kasi nga they have been with Jesus. At sabi po dito, yan, may His presence in your life open a door for you to be used to overcome the enemy and to influence personal and corporate revival within your spheres of influence. Na tayo, magpa-anoint tayo, hindi lang para, yung tayo yung ma-exalt na kaya kong gawin to. Inanoint ako ni Lord tumugtog, inanoint ako ni Lord magturo, inanoint ako ni Lord magluto, yung mga ganon. Hindi yung para lang sa, yung tayo yung ma-glorify, kundi dapat si Lord nga. Sabi dyan, di ba, may His presence in your life, may the anointing in your life open a door so that magamit tayo ng Panginoon para sa pagpapanalo din ng mga ibang tao. At magamit tayo ng Panginoon kagaya ng mga nabanggit ko kanina, sila Joseph, sila Esther, sila Elijah, para mag-start ng revival, si Althea sa school, sa room niya mag-start ng revival sa work, di ba? Si Vince sa school, si Vince sa work, di ba? Para mag-start ng revival na gamitin natin yung power na ini-impart sa atin ng Panginoon, not by might nor by power, but by the Holy Spirit, say it, the Lord of hosts. At sa nung ano bang tawag doon? Yung sa Father's Heart, ano bang tawag doon? Journey. Yung nagano sila sa proper, tapos may live doon, nakinig lang ako saglit. Tapos yung napakinggan ko, ang galing kasi sakto sa, parang basta sa sitwasyon ko nung panahon na yon. Sabi doon, tayong mga Kristiyano, tinawag tayo na light of this world. Di ba yung ilaw, minsan naka-on, minsan naka-off. Tayo, nilagay tayo ni Lord sa iba't ibang mga lugar para mag-shine. Hindi tayo nilagay ni Lord na bilang ilaw lang. Oh, ilaw ka pero naka-off ka. Pero dapat ilaw ka na nagsha-shine. At yun yung gusto sa atin ng Panginoon na maging light of this world tayo, yung nagsha-shine talaga for the glory of God. Kaya ayun yung secrets of the anointing of the Holy Spirit.